Magandang araw po, itago nyo na lang ako sa pangalang Maria, you can call me Mar in short. Gusto ko lang ibahagi ang tunay kong karanasan noong grade 5 pa ako. Ang ikukwento ko sa inyo ay ang pinakanakakatakot na pangyayari sa buong buhay ko. Sa Davao kami nakatira noon at nangungupahan lang kami ng bahay. Ang nanay ko ay nag-oopisina sa Save the Poor Foundation at si Papa ay nagtitinda lang ng mga isda. Ganoon talaga sa Davao noon, karamihan sa mga tao ay nangungupahan lang. Dalawa kaming magkapatid, ako ang panganay at si Amor ay ang younger sister ko. Bali 4 lang kami sa bahay kasama na si Mama at Papa ko noon. Yung bahay na naupahan namin ay malaki, mayroong 4 na kwarto, may mga CR, malaki ang sala pati ang kusina. May CR din sa labas at malaki din yun at doon kami naglalaba ay syempre may gate. Malalaki rin ang mga bahay na katabi namin, 3,500 ang renta at labas pa doon ang bill sa kuryente. Wala akong third eye pero iba ang pakiramdam ko sa lugar na iyon, napakatahimik noon sa lugar namin. Magkahiwalay ang mga kwarto namin, si Amor iisa lang ang kwarto nila Mama at Papa, ako naman solo. Bali yung dalawang kwarto ay bakante para in case na may bisita kami ay doon namin patutulugan. Maayos naman ang pamumuhay namin noong nakatira kami sa bahay na iyon. Pagkalipas ng ilang linggo bumisita yung uncle kong si Uncle Peter from Cotabato, kuya siya ng mama ko. Mahilig siya magpatugtog ng malakas, meron kasi kaming malaking amplifier na Panasonic mayroong 4 na soundbox iyon, isang gabi ginamit iyon ni uncle ko. Umabot ng 70 volume kaya napakalakas pero ayos lang din yun sa amin. Pero habang nagpapatugtog siya ay bigla na lang humina ang sounds nang wala namang gumagalaw sa remote or volume, di nila pinansin pero nagtataka ako kung may sira ba ang amplifier namin at kung bakit ito biglang humina. 10:00 na ng gabi nang kami ay matulog para magpahinga. Hindi ako nagsasara ng pintuan sa kwarto ko. Bintana lamang ang sinasara ko. Hindi ko malaman kung anong oras nang magising ako noon. May naririnig kasi akong umuunggol na parang umiiyak sa banda ng bintana. Boses lalaki at may mabahong amoy. Sa takot ko noon ay ipinikit ko na lamang muli ang mga mata ko at hindi ko natinignan. Akala ko yun na ang huling beses na may nagparamdam sa akin. Dahil magmula noon, madalas ako managinip na marami daw mga tao sa bahay namin, mga madre at pari na nagdarasal at may hawak na kandila. At tuwing madyay gising naman ako, palagi kong naaamoy ang napakabahong amoy tulad ng naamoy ko noong isang gabi. Dahil sa takot ay hindi talaga ako dumidilat noon. Palagi ko lang ipinipikit ang mga mata ko at pinipilit na makatulog muli. Kaya noong ikwento ko yun sa mama ko ay nilipat niya ako ng kwarto. Doon sa kwarto din nila. Pero wala pa ring nagbago, tuwing sasapit ang gabi ay palagi pa rin akong nananaginip. Ang pinagkaiba nga lang, nang makalipat na ako sa kwartong iyon, isang lalaki naman ang napapanaginipan ko. Para siyang demonyo na may hawak na malaking bakal na hugis tinidor at tumatawa siya. Kaya sa tuwing madyay gising ako, palagi akong pinagpapawisan sa takot. Idinadaan ko na lamang sa dasal ang lahat para maibsan ang takot ko kahit papaano. Makalipas ng ilang araw, may bisita ulit kami si Ante Leila. Asawa ng kapatid ni Mama, kukuha siya ng passport noon kaya nagstay siya sa amin. Ayaw niya mag-isa sa kwarto kaya tinabihan ko siya sa unang gabi niya doon. Habang natutulog kami, bigla na lamang niya akong ginaisang. May nakita daw siyang anino ng lalaki na tila tumatakbo. May ilaw kasi sa labas ng bintana ng kwartong yun kaya kahit nakasara ay makikita ang anino. Sinabi pa ni Titan hintayin daw namin dumaan ulit yung anino baka kasi magnanakaw yun. Nang ipaalam namin yun kina Mama at Papa, kumuha sila ng pamalo at inikoy yung buong bahay sa paligid pati sa labas. Pero wala naman daw katao-tao. Imposible naman daw na may makapasok dahil mataas ang ger kaya natulog na lang kami ulit. Pero hindi pa yun ang unang beses na may kakatwa kaming karanasan na nangyari doon sa loob ng bahay. Kahit umaga ay may nagpaparamdam pa rin sa amin lalo na noong naglalaba kami ni Tita,
may narinig kaming boses na kabusas daw ng mama ko at binuksan ang gate. Pagdating nila mama at papa ay ikinwento namin yun kaya nagpasya sila na paulinaan na lang ang bahay. Ang paglina ay isang uri ng lantang dahon at kahot ngunit mabango na nabibili sa mga simbahan. Sinusunog yun at ang usok nito ay ang nagbubugaw sangga masasamang element, espiritu, o engkanto sa isang lugar, pinausok namin iyon ay inilibot sa buong bahay. Nakabukas noon yung mga pintuan ng kwarto namin. Pagkaubos ng usok ay bigla na lang sumara lahat ng mga pinto. Dinig na dinig namin kaya ginapangan kami ng kilabot sa buong katawan, kaya nagpasya si mama na tawagan yung may-ari ng bahay. Nang magkita sila kinabukasan, sinabi ng may-ari na mayroon daw lalaking nakatira noon sa bahay na inuupahan namin. Nabaliw daw ito dahil iniwan ang kanyang pamilya hanggang sa magbigti. Kaya nagdesisyon si mama na aalis na kami sa bahay na iyon at hindi na namin tinapos ang 2 months advance na nabayaran naming renta. 1 buwan lamang ang tinagal namin doon. At dito nagtatapos ang aking kwento.